nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinapagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa ating unang araw ng Simbang Gabi o Misa de Gallo. Hindi ko po alam kung napansin nyo din ito tungkol sa buhay. Bakit ba kung kailan tayo nag-uumpisa, diyan nagkakaroon ng napakaraming problema? Kung kailan ka magre-review para sa board exam, doon ka naman magkakaroon ng problema sa iyong pamilya. Kung kailan mag-uumpisa ka ng negosyo o business, diyan naman darating ang sakit sa iyong minamahal, kakailanganin niyang pera na gagamitin mo sana sa iyong puhunan. Kung kailan kaalis-alis mo pa lang, kararating mo sa abroad, doon bigla merong magme-message sa iyo, tatawag sa iyo, na namatayan ka pala, na kailangan mo ulit na umuwi. Kung kailan nag-e-exercise ka na para magpakapayat, doon ka naman maaksidente at mapipilay. Kung kailan ikakasal ka na, doon pa magbaback out yung bridesmaid mo. Kung kailan kasal nyo na, doon magkakaroon ng gusot, hindi pagkakaintindihan ang inyong mga pamilya. Naranasan ko din po yan. Nung papasok ako sa seminaryo at mag-aaral po ako para sa pagkapari, doon po nawala ng trabaho ang aking ama. At sinabihan nila ako noon na baka kailangan ko munang huminto sa pag-aaral dahil wala po kaming pera para mapatapos ako sa pagkapari. Isa pong masakit na katotohanan yan, hindi po ba? Na walang perpektong pag-uumpisa. Pero biguman ang pag-uumpisa, hindi naman ibig sabihin nakatapusan na. A bad start is not the end. An imperfect start is not a life sentence. Kahit naman po sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang kwento ng Diyos at ng tao, nangyari din yan. Ginawa ng Diyos ang mundo na mabuti at perpekto, pero nasira ito dahil pinasukan ng masama. Balikan niyo man po ang banal na kasulatan, ang Biblia, umpisa pa lang po ng kwento ng Diyos at ng tao nung nilikha ng Panginoon. Ang lahat, agad-agad nagkaroon na ng problema. Hindi po ba? Ang pagiging pasaway ni Adan at ni Eva, sumunod dyan ang pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Ang kahambugan ng mga tao, kaya naman sila'y nagdesisyon na gumawa ng isang napakataas na tore, mas mataas pa daw po sana sa kalangitan. Ang mga kasamaan ng mga tao nung panahon ni Noah, at marami pa. Pero kahit na nalungkot ang Diyos, hindi siya tumigil na iligtas ang tao para ibalik siya sa paraiso. At dito po tayo tinatawag ng Panginoon, mga kapatid. Masama man ang karanasan ng ating buhay, huwag tayong titigil at magpatuloy lang tayo. Mga kapatid, may pag-asa. Kasi merong Diyos na hindi tumigil at sumuko. Opo, nakaka-disappoint, nakaka-stress, nakakalungkot na inumpisan mo pa lang, mabubulilyaso. Pero yan ang kabanalan ng Diyos. Hindi niya hinayaan ang masamang umpisa na sirain ang kanyang magandang plano. Sa Ebanghelyo, si San Juan ay isang propeta, sugo ng Diyos.
Isa siyang pinadala ng Panginoon para ihanda ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At ano po ang larawan na ginamit ni Jesus patungkol kay San Juan? Isa daw siyang lampara na nagliwanag. Mga kapatid, sa buong buhay natin, makakaranas tayo ng maraming kadiliman. Pero tandaan po natin ito, kahit na sa madilim na karanasan, at hindi tayo sigurado, magpatuloy pa rin tayo. Diba? Sa pinakamadilim na gabi, diyan nagniningning ang pinakamaliwanag na bituin. Hindi mo naman makikita ang bituin kung maliwanag. Huwag po kayong malungkot kapag nababalot ka sa kadiliman na mga problema ngayon sa iyong buhay. Understand that no amount of darkness will ever defeat the light of God that has ignited and started in you. At tandaan mo, hindi naman nagtatagal ang dilim dahil darating at darating ang umaga. No matter how dark the night is, the sun, the light will always come. Kaya nga, may sakit ka ngayon, umasa ka, gagaling ka din. Napakarami mong utang ngayon, umasa ka, mababayaran mo din yan. Hindi kayo magkaintindihan ng iyong asawa, hindi na kayo nag-uusap o nagkikibuan, umasa ka. Titino din siya. Aayos din kayo. Magbabalikan din kayo. Ayaw umuwi ng iyong anak, ayaw kang kausapin. Umasa ka. Matatauhan din siya. Babalik at babalik din siya sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The wind that blows a candle is the same wind that strengthens the fire of the coal. Di niyo po ba napansin yon? Ang hangin na nagpapatay sa ilaw ng kandila ay ang parehas na hangin na nagpapalakas sa apoy ng uling o ng baga. Anong ibig sabihin? Pwede kang magpatalo sa iyong mga problema o pwede mong gamitin yung problema mong yan para mas lumakas pa ang iyong pagkatao, para umasenso ka pa. Mga kapatid, alam ko po, panghihinaan kayo ng loob. Kapag ginagawa naman natin yung ating makakaya, pero parang walang bunga, palaging merong aberya. Kapag nangyayari na ang mga bagay na ito na hindi natin ninanais, sana huwag kang maghinayang na mag-umpisa muli. When you fall, you stand up again. When you make a mistake, learn. When you fail, try again.